Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Nandito na naman kami para ibahagi ang mga awiting makalangit at lalong-lalo na sa mga salita ng Panginoon. Amen? At tinatawagan ko po ang praise and worship leader natin para mag-lead sa atin ng opening song. Sister Rene Gangman. Amen. Hallelujah. Let us praise the living God. Amen. Let us give the highest praise. Hallelujah. Let's pray. Father God in heaven, we thank you so much this beautiful morning, O God, that you given unto us for a new life, new hope, Apo Dios, that you given unto us, O Lord. Lord, we pray and we commit unto you this spirit preaching. Siya ka di Apo Dios ni bumiyang. Talikmikin ka aming nga maaramat at tangal daw. And even your word, O God, that we hear today. And we commit unto you, O Lord, nga amin dagitoy nga kit para iti pakayday dayawang o God. Even your servant that whom you use for today, bless her and sanctify your word, O God. Tapnon dagitoy nga sasaong Apo Dios nga ikat maibiyag ni usarin mi para iti pakayday dayawang kan usarin mi ang dayaw ka. Even dagiti sasaom Apo Dios, and even your dagitoy nga kankanta nga kanta tatanga gundaway Apo Dios, dawatin ni kadingay nga bendisyonam Apo Dios na kumangtod iti comfort iti tunggal maysa. And we ask your Holy Spirit to surround us kadi Apo Dios tapno dagitoy nga street preaching ni nga kat victorious o God. Yaman kami unay. All glory belongs to you, the honor, thanksgiving. Jesus name we pray. Amen. Patuloy tayo po manatili sa praise and worship natin. Amen. Hallelujah. Mabalin tayo nga mag-takder, agpalakpak. Amen. Takunana iti sa saot Apo. Amin nga dati angas na nga ikot, ag-praise the Lord. Amen. Hallelujah. What am I?
Lord, your name be glorified, Lord Jesus. Hallelujah. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Amen. Hallelujah. Indeed, God is good. Amen. Hallelujah. Let us give clap offering to our living God. Hallelujah. Makinig sa mga awiting makalangit na ibahagi nating mga kapatid na galing sa Tagalog Group. Magandang umaga po sa ating lahat. Indeed that God is great and mighty at kay buti-buti niya po sa ating buhay dahil siya po ang nagbibigay po sa atin ng kaligtasan, katagumpayan, kagalakan po sa ating puso. Kaya wag po nating ano po Panginoon, tanggapin po natin ang Panginoon sa ating buhay. Buhay ko, kalungkot ay laging nadarama, hindi maisip pagbabago ng buhay. Dulot nito'y kagalakan tunay, nang ikaw ay tanggapin sa buhay ko. Anong saya aking nadarama, hindi mapigil ang pag-agos ng luha. Dahil sa kakaibang
ikaw ay tanggapin, buhay ko ay nagbago. Nang ikaw ay tanggapin, puso ay puno ng kagalakan. Kapayapa ay dulot mo, nang ikaw ay dumating. Ang buhay ko ngayon may halaga, mula nang maghari sa puso ko. Mananatili ang iyong kaharian, dito sa puso ko ay malahan. Nang ikaw ay tanggapin, ang iyong hiwagay na malas. Nang ikaw ay tanggapin, buhay ko ay nagbago. Nang ikaw ay tanggapin, puso ay puno ng kagalakan. Kapayapa ay dulot mo, nang ikaw ay dumating. Ikaw at ako'y magkakaisa, tulad ng puno na may sanga. Ang taong kailangan ay si Jesus, kaluluwa'y pupunuin niya. Nang ikaw ay tanggapin, ang iyong hiwagay na malas. Nang ikaw ay tanggapin, buhay ko ay nagbago. Nang ikaw ay tanggapin, puso ay puno ng kagalakan. Kapayapa ay dulot mo, nang ikaw ay dumating. Nang ikaw ay tanggapin, ang iyong hiwagay na malas. Nang ikaw ay tanggapin, buhay ko ay nagbago. Nang ikaw ay tanggapin, puso ay puno ng kagalakan. Kapayapa ay dulot mo, nang ikaw ay dumating. Kapayapa ay dulot mo, nang ikaw ay dumating. Kapayapa ay dulot mo, nang ikaw ay dumating. Praise God. Hallelujah. For all those times you've tried so hard to change your life and make it right, but all the trials that pass you by, just break your heart. For all the problems that you have, and all the pain you keep inside, will fade away if you believe in Jesus. It's time to change your heart. It's time to change your ways. It's time to change your mind.
for all the dreams you never had, and all the fame you wish to have, will all come true if you believe in Jesus. It's time to change your heart. It's time to change your ways. It's time to change your mind. It's time to change your life. He can do all things. He controls everything. He can change your life and give you peace all the rest of your days. It's time to change your heart. It's time to change your ways. It's time to change your mind. It's time to change your life. It's time to change your life. It's time to change your life. In Jesus Christ. Hallelujah, nagimbag ni Apo Dios kakabsat, patuloy tayo nga dingay kadagiti kankanta nga na inlagita. Dahiti sumaruno nga kanta is bayat iti panagdalyas at dito'y daga kat ado iti panubok iti panagbiag tayo. Bayat iti panagdalyas at dito'y daga ado ti panubok amang sa tiringan at salot sot na ken no intut kat no ngata panagranyan ti biag ti barungan sapa at damit ti tiyempo panagtangka kasarakan imnomet maminsan isot pagkaupayan sanod sud puso no dinot pakasarakan pudno atag na ayat lang sakin liliwan o kapsat ko hindi yo sumawat ka isut mangket pingsan uray katlo din nakanto baybayan sunat ang kulay ka ganat magtingan lugar ngayon sa gala hindi Diyos sa pagnaidan sungat ang kulay ka ganat magtingan lugar ngayon sa gala hindi Diyos
Hallelujah. Agtuloy tayo nag-serve kini Apo Dios. Agtuloy tayo nga tumangag kini Apo Dios. Praise the Lord. So, pakinggan po natin ang mensahe ng kanta natin na ito. Nais ni Jesus na ikaw'y maligtas. I know that everyone here, inaasam po natin na bawat isa sa atin ay pupunta sa langit. So, but may condition po. Kung nais natin na pupunta sa langit, gawin po natin ang nais ng Panginoon. Let us listen to the message of this song. Diyos na pwede mong malapitan, anumang kalagayan ang iyong sinusuot. Huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa upang kalungkot ay maisan. Hanggang ngayon, hindi ka maligaya, kahit pa lahat ng nais mo'y nakamtan. Ang hinahanap mo, tunay na kapayapaan. Ito'y kanta at tilubog ket parasan na. Tilubog ket parasan na, pagbanat ti karawang, ang iro ka dito'y demet masaratan, awan mo nga
nagkarama ni Jesus na magkarama isula magkapatagis tabiago nakaputong na tanan ayag akong mainan ni Jesus lang magkakarawang urayadan dikit pa kendayang nagunod mo yung kena awan di Kristo awan tala di tabiag mo no di patay ken mawagto awan serti pinapagnan si Jesus natin makakarawang ni Jesus natin makakarawang isula makapatay tabiag mo ika nakaputong na tana ayag akong mainayon na ni Jesus dahil makapagkarawang ni Jesus dahil makapagkarawang isula makapatay tabiag mo ikan nakaputong at tana ayag akong painayon na ni Jesus dahil makapagkarawang ni Jesus dahil makapagkarawang ni Jesus dahil makapagkarawang. Hallelujah! Sa oras ding ito, tayo po ay makinig sa mga salita ng Panginoon at wag nating sayangin ang oras na ito mga kapatid na pakinggan ang mga salita ng ating buhay na Panginoon at tinatawagan ko po ang Hallelujah! Magandang umaga po sa bawat isa sa atin mga kapatid. By the grace of God po, kaya kami nandito para ipahayag ang kanyang kabutihan. Amen po! At sana po sa aming paglalagi dito, huwag po kayong magsawa. Let us pray. Father God in heaven, we thank you for your presence. We have declared that you are great and mighty God, and let it be, O God, that Lord, you will display your power, O God. As you hide behind your cross, O God, that thy will be done, O God. As you are going to surround us by your presence, O Lord, that everyone here, every soul will feel your presence, that your words will penetrate our understanding in our heart, O God. That, Lord, we may understand your will in our life. Because, Lord, we know and we believe that all your plans and purpose in our life is good, O Lord. We thank you for your presence and we thank you for the victory. We thank you for the understanding and wisdom that you will give to each one, O God. Thank you, Jesus, for all the recipient of your word that Lord, your word will receive as seed, O God, that will grow in our hearts, O God, and we will live by it, O Lord. We thank you for your grace, we thank you for your love, and we thank you for your presence, O Lord. This is what we ask and pray in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Tapos na sana po ang mensahe dahil sa mga awitin. Ang mga awitin po na inawit ng ating mga kapatid ay mga testimony din po ng mga kapatid na yan. Makikita man po natin ang mga kapatid na to na nakangiti, pero pagtatanungin po natin ang mga ito ay marami pong pinagdadaanan at nagdaanan na.
Pero ang kanila pong ipinapahayag ay yun po yung natanggap nila na biyaya po sa ating may kapal. Nandun po nasabi ng isang kanta na kay Jesus lang natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan. At yun po ay totoo. Yun po ang katotohanan. Dahil sa ating buhay, sa ating mundo ngayon, makikita natin even in social media. Nakikita natin even yung mga, sabi natin mga bloggers or vloggers, whatever you call that. Maraming mga nag-aaway, maraming mga wars, maraming mga gyera na ating napapanood. At yun po sana ang gigising sa atin na wala pong iba. Yun po ang gusto naming ihatid sa inyo ngayon na gaya po ni Paul na apostle. Isa po siyang apostle. Sabi sa Romans 1:5, through him we receive grace and apostleship to call all the Gentiles to the obedience that comes from faith for his name's sake. So wala po kaming gustong ihatid or ihayag sa inyo, kundi po yung nanggaling na pagmamahal sa Diyos na buhay. That through Jesus Christ we have received that grace. Yung biyaya po ng Panginoon na kapayapaan, yung biyaya po ng Panginoon na pananampalataya na kung saan ang bawat isa po sa amin ay kumakapit. At yun po yung gusto naming ibahagi din po sa inyo. Kasi kung tutuusin po, hindi po para sa amin, kundi po ito yung kagustuhan ng Diyos na kung natanggap mo, ibabahagi mo. Para naman po makita natin or maranasan natin kung ano po yung biyaya na hatid sa atin ng Diyos. And in verse 6, sabi po niya, and you also are among those Gentiles who are called to belong to Jesus Christ. Ngayon po yung gyera ng Iran at Israel. Israel, ito po yung lugar na sabi nila na pinili po ng Diyos. Ito po yung lugar ng mga Hudyo na mga tao na these are the God's chosen people. At tayo po ay mga tinatawag na hentil. Pero ang true Apostle Paul po, siya po yung ginamit ng Panginoon para po tayo ay maakay sa kingdom ng Panginoon. At salamat sa kanyang ministry. Kasi dito po sa Romans, mababasa natin kung paano ang kagustuhan niya na ibahagi, kung paano po yung pananampalataya ng mga Hudyo na gusto niya pong ibahagi para sa mga hentil. At bilang hintil, marami po tayong mga pagkukulang, marami po tayong pagkakamali, marami po tayong pagkakasala. Pero sa John 3:16, ipinangako po ng Diyos doon that for God to love the world. Kasi kabilang po tayo doon sa world, kabilang po tayo sa mundo. At dahil po sa pagmamahal niya, ibinigay niya ang bugtong niyang anak. Alam ko na alam natin, popular o familiar po sa atin ang kwentong ito. Pero gusto po ng Panginoon na sa panahong ito pahalagahan po natin yung Son na ibinigay ng Panginoon para po matubos ang ating mga kasalanan. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Amen po. At yung sinasabi dito na obedience, yung pagsunod po natin. Gusto po ng Diyos na kapag natanggap natin yung biyaya niya, gusto po niyang sumunod tayo sa mga kagustuhan niya. At yun po ay magagawa lang natin kung tayo po ay manampalataya sa Diyos. And sabi po, I am the way. Si Jesus lang po ang paraan at tanging daan para po sa kaligtasan ng bawat isa. At sino man po na sumunod sa Kanya ay hindi po malulugi. Yun po ang pangako ng Diyos. Marami po tayong mga kapatiran dito na magpapatunay po. Bilang mga testimony ng mga bawat isa, at isa din po ako na magsasabi na ilang ulit din po ako gustong takasan ang presensya ng Diyos. But God is so gracious. God is so gracious to us that He keeps chastening us because He loves us. Yun po ang kagustuhan ng Panginoon. Yun yung covenant na ibinigay niya sa ating ama na si Abraham. Abraham is called the father of faith, na kung saan siya po ay isang Hudyo.
Pero sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, yun po, marami po ang nanampalataya ng mga Hudyo. At ngayon, tinatawag po tayong mga hentil para din po maniwala at manampalataya kay Jesus, sa Diyos na buhay. Amen po? Yun po ang hangad ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So sa mga kaguluhan na nakikita natin na ongoing na laban ng Israel, makikita natin dito yung protection ng Panginoon. Diba? Makikita natin kung gaano yung pangako ni Jesus na kailanman hindi niya iiwan ang Israel. Kailanman hindi niya iiwan yung mga nananampalataya sa Kanya. And until now we can see, though God allows some missiles to hit Israel, but there we can see the hand of God. Pero hanggang kailan yung grace ng Panginoon? We are living in the grace period na sinasabi. Alam natin yan, makaka-relate siguro tayo dyan, na kung saan kung sinasabing grace period, yun yung panahon ng ating paghahanda. Amen po? Yung paghahanda habang may grace period, habang nandyan pa yung biyaya ng Panginoon, kailangan po nating maghanda para sa kanyang pagdating. Kasi ang hangad ng Panginoon ay ang salvation. Yun pong salvation ng natin na kanyang mga nilalang. So yun yung this will lead us to question or to think, the time of grace has invisible deadline. May deadline po, may time po na darating ang Panginoon. Maaaring mula pagkabata natin, maaaring when we were small, we keep on hearing those words, that Jesus is coming soon. Malapit na ang pagdating ng Diyos. Pero bakit hanggang ngayon? Because God is giving us time to get ready. God is giving us time to repent. Hindi namin sinasabi na kami ay pumupunta sa church because we are pure, we are perfect. But God promised that whoever will come to Him, He will change their lives. He will change them from glory to glory. Yun po ang pinapangako ng Diyos. At sinasabi po na ang mga invited po sa church, ang invited po sa fellowship, yun po yung mga tao na may sakit. Yun po yung mga tao na gustong magamot. Amen po mga kapatid. So lahat po ng circumstance, God is allowing us to experience for us to see His glory, for us to value His grace. Amen po. Sa Matthew 24:36, but about the day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. So wala pong nakakaalam kung kailan babalik si Jesus para kunin ang kanyang mga nanampalataya sa Kanya, ang mga tunay na sumusunod sa Kanya. Yun po ang sinasabi dito, pero we are given that chance. Binibigyan po tayo ng Panginoon para po magbago kung ano man po yung mga alam natin at hindi man natin alam na ginagawa natin na hindi po nakakaaya sa Panginoon. Amen po. So ano ba kasi yung tinatawag natin na grace? Grace generally refers to God's unmerited favor. Yun yung pabor na sa atin na humihinga pa tayo hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito. Hindi dahil ikaw ay malakas, hindi dahil sa sarili mong lakas, but God is giving us that oxygen. God is giving us that life. God is giving us that chance to praise and worship Him. Amen po. Yung magbalik po tayo ng yun pong thanksgiving sa Kanya. Because yun yung hangad ng Diyos para sa Kanyang mga nilalang. Sabi niya sa 1 Corinthians, and unmerited favor is not yung hindi dahil pinagtrabahuhan mo, kundi dahil yun, dahil sa kabutihan ng Diyos. Bakit niya binibigyan? Bakit niya tayo binibigyan ng biyaya? In 1 Corinthians 15:10, sabi din ni Paul, but by the grace of God, I am what I am.
and His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. We should acknowledge that as we live, as we work, habang tayo po ay malakas, i-acknowledge po natin ang Diyos sa ating buhay. Bigyan po natin siya ng importansya. Bigyan po natin siya ng pagpapahalaga. Because it is only from Him that we are able to make dollars. Hindi po dahil sa amo natin, kundi siya po ang nagbigay ng amo para sa atin. Siya po ang nagbibigay ng lakas para sa atin, para magtrabaho, para magkaroon ng mga bagay na gusto nating sa buhay. So yun lang po ang hangad ng Diyos na gusto niyang ipakita sa atin dito na lahat ng biyaya na tinatamasa po natin ngayon ay hindi dahil sa ating sariling sikap, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. Because God is maawain po siya. Siya po ang nagbibigay sa atin ng lakas para, yun nga, sabi ko kanina, kumita ng pera. Kasi marami po ang tao na gustong magtrabaho, pero nandun na sila sa wheelchair, nandun na sila sa bed, nandun na sila sa upuan. Hindi na makatayo. Tumatawa ngayon, pero mamaya wala na. It is because depende po yan sa plano ng Panginoon. Huwag po natin, we should not boast that we are still 14 or 34, 32, 26, 27. Because God, kung gusto ng Diyos na kunin ang ating buhay or ibalik ka natin ang ating buhay, siya lang po ang makakapagdesisyon. So sa oras na ito, gusto po ng Diyos na tayo po ay tanggapin natin siya at magkaroon po tayo ng pananampalataya po sa Kanya. Sa Ephesians 2:8-9, sabi po dyan, it is by grace that you have been saved. Sabi niya. So kung meron man po tayong sa sitwasyon po na tayo ay nahihirapan at tayo po ay umangat, or tayo po ay na-redeem, or tayo po ay na-restore, or tayo po ay na-save from that pit, dahil po yan sa pagmamahal ng Diyos. Sabi niya, through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. So kung gift po, free po yan. Pag nagbigay ka po, hindi mo pwedeng sabihin na, ay, yan yung binigay, ibalik mo yung binigay ko noong December. Kung regalo po yan, dapat po free yun, walang bayad. Amen po. So free po yan yung binibigay ng Panginoon. So not by works, so that no one can boast. So huwag po sana tayong mapagmataas sa ating Diyos na buhay. Minsan may mga panahon or may mga sitwasyon sa ating buhay na tayo ay nahihirapan at sinisisi natin ng Diyos. Pero hindi po yun ang kagustuhan. Ayaw po ng Diyos na tayo ay magdusa. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay maparusahan. Pero kung minsan yun din po yung consequence ng ating mga maling choices. Consequence ng ating mga maling desisyon sa buhay. Kaya po kami nandito para i-share po na sa Panginoon po walang lugi. Sabi nga po ng aming mga pastors, we are campaigning for heaven. Wherein every soul that comes before Him, every souls that repent, all the angels are rejoicing. Yun po yung hangad at yun po yung kagustuhan ng Panginoon na mangyari po sa ating buhay. At sa Titus 2:11-12, for the grace of God has appeared that offers salvation. So sa biyaya ng Diyos, makakamtan po natin ang kaligtasan. To all people. Ilan po ang people dito? Mag-shout nga tayo ng hallelujah! Hallelujah! Amen! For all the people, there is free gift of salvation. Yan po ang hangad ng Panginoon para sa ating mga tao. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Sa panahon po na ito na tayo po ay nabubuhay.
Kasi wala na po tayong magagawa kung tayo na po ay patay. Kaya gusto ng Panginoon na habang tayo ay buhay, we will receive that free gift of salvation that He is offering to each and every one of us. Maaaring hindi po tayo perfect, maaaring marami po tayong pagkukulang, or perfect ka man sa tingin mo. Pero ang Diyos, sabi niya, sino man magpapakumbaba sa Kanya, tatanggapin niya. Tatanggapin ng Panginoon yan sa Kanyang kaharian. At wala pong ibang hangad ang Diyos sa atin, para sa atin, kundi po mamuhay sa Kanyang pili. At alam ko, sabi nga ng kanta kanina, alam ko na wala gustong to stay in hell. Because there's only dalawang patutunguhan lang yung tao. Heaven or hell. So habang tayo po ay nanububuhay, binibigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon na mamili at magdesisyon. Hindi lang po tayo mabuhay na mamimili lang, kailangan po nating magdesisyon. Kung susunod po ba tayo sa Kanya, tatanggapin po ba natin yung free gift of salvation na gusto niyang ibigay sa atin, or patuloy tayo na magkakasala? Ako man po, sa aking pagbabasa, nung Wednesday po, nabangungot po ako 2 times. That there are people, yung mga nag-chase sa atin. Marami siguro sa inyo makaka-relate dito. But by the grace of God, it is only by the grace of God I know and I believe that I am here, and He wants me to proclaim that whatever circumstance that we are in, He is still God. Lugmok ka man, okay, nasa sitwasyon ka man na ikaw ay marangya, okay, nandyan lahat yung mga pangangailangan mo, ikaw ay malakas pa. But God is calling us to humble ourselves before Him. He wants us to repent. Maaaring tayo po ay nag-attend sa iba't ibang churches, pero wala pa rin pong pagbabago. Wala pa rin po yung hinahangad natin na peace. Wala pa rin po yung hinahangad natin na kapayapaan. Maaari pong ang bawat isa sa atin ay pupunta sa simbahan mamaya. Maaari pong may mga iba't ibang po tayong denominasyon na dinadaluhan. But ang Diyos, gusto niya tayong magkaisa sa oras na ito para po lumapit sa Kanya. We set aside kung ano man pong denomination yung natin, kundi po tayo magkaisa para po papurihan siya. Because sabi ko nga kanina, darating yung time na yung grace period, the end of grace period is near. At kinakailangan po natin, bakit kami nag-share ng salita ng Panginoon? Dahil kinakailangan po natin lumago din sa ating pananampalataya. At yung paglago po natin sa spiritual na ating pamumuhay, we will only have that, or makakamtan lang po natin yan kung may mga tao po na mag-guide sa atin. So hindi lang po tayo, sana tayo mag-end sa pagtanggap o kaya sa paniniwala. Oo, naniniwala ako na may Diyos. Pero kailangan natin pang alamin o kilalanin kung sino yung Diyos na sinasamba natin. Yun yung po ang kagustuhan ng ating Diyos sa ating buhay at sa oras na ito. Amen po? Hallelujah. 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 Yung mga kapatid po, kung may mga gusto pong prayer request, may mga kapatid po tayo dito na pwedeng mag-pray po sa atin.
Hallelujah. Hallelujah. God bless you for responding to God's call. Amen. Hallelujah. May I ask everyone to raise your hands as we surrender to God and as we pray. As I will lead you to this prayer, just take it to your heart and talk to the Lord. Amen po. Let us pray. Dear Lord Jesus, I know that I am a sinner and I ask for your forgiveness. I believe you died for my sins and I invite you to come into my heart and into my life. I want to trust and follow you as my Lord and Savior. Fill me with your Holy Spirit and write my name in the book of life. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. May I ask
Hallelujah. Nag-imbaga unay niya. Kayong mauma. Magsawa sa aming mga mukha. Next Sunday again, pupunta kami dito pero afternoon na kami pupunta. At ibibigay ko po sa closing prayer after closing prayer victory song. Hallelujah. Okay, let us pray. Father God in heaven, marami pong salamat sa katagumpayan ng aming serbisyo sa umagang ito. O God, narinig mo po ang mga daing ng iyong mga anak. Lord, we declare, O God, salvation and we declare, O God, the answers of our prayers. And O God, ikaw po ang manguna sa lahat. O God, ikaw po ang bahala sa aking mga kapatiran, lalong-lalong na po ang fullness of salvation ng aking mga kapatid. Lord, we declare fullness of salvation in every areas, in every aspect of their life. Lord, marami pong salamat. Ikaw po ang maitataas po lamang sa araw na ito. We give you all the glory, praises, adoration, and thanksgiving. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Hallelujah. Let us sing this song. Tapunanan. Victory is mine and healing is mine. So, ang serving tayo ni Apo Tapos tikas tayo ang aming nag-serve at magunod tayo. Amen. Hallelujah.